So good day sa atin lahat mga kapepe. So ako'y nagbabalik for another vlog, another unboxing. So hindi pa tayo makapag-upload ng new content dahil medyo busy, pero sa ngayon, we will be unboxing another item that we purchased somehow a second hand. So ibig sabihin, nagamit na pero hindi pa ganun kalaspag dahil ilang days pa lang siya nagagamit ng ating kapatid. So it was claimed during a raffle prize from a hiking event. So it was organized by Travel Buddies 21. So nag-hike nga kami sa Mount Pulag last February, and dahil swerte nanalo ang aking kapatid ng relong pinaraffle nila, ang Amazfit T-Rex 3. So market price nito around 14K. So kung bibili kayo, worth it para sa akin dahil na-try natin to kung saan mang event recently. So ano nga ba ang Amazfit T-Rex 3? So it was a smartwatch specifically used for activities like running, trekking, and other masasabi nating activities na kailangan ng pangmalakasang relo. Ibig sabihin, pangmatagalan. So kiniklaim nito ng T-Rex Amazfit na it will last 40 days more or less if it was only used by ginagamit lang pag relos and daily activities. Pero pag continuous use siya, kagaya ng trekking, hiking, bumababa yung kanyang lifespan ng before i-charge nga. So wala nang patumpik-tumpik pa. Let's unbox it and I'll show you what's inside it. Let's go. So let's unbox nga it mga kapepe. So medyo luma na yung box kasi napapansin natin during the trek or hiking in Mount Pulag that time, medyo maulan. So kita niyo yung dents, nabasayan dahil hindi namin na-cover yung backpack namin na pang hiking, na-cover na raincoat, kaya may damage siya partially, and binuo lang natin para i-unbox sa inyo ang relo na ito. So let's go, open natin. So inside of this, it has another bag, the logo of Amazfit, and you will see the relo itself. So the watch. So kiniklaim din nito na when you will go free diving at least 40 meters, I think na pagkakaalala ko na pwede siyang i-submerge sa tubig. So in general, water resistant talaga siya. So ito yung relo proper. So same sa other relo. So I think it's like a G-Shock design na medyo pang lalaki talaga. So kaya pala ito binenta sa atin dahil napakalaki niya sa waist ng babae. So sakto siya sa pang lalaki kung makapal yung diameter o lapad ng kamay ng braso natin. So ito may sensor nga siya to identify. So good morning, dahil nagamit na nga natin to, late lang natin in-unbox para sa inyo. So ito yung design niya. So meron siyang app na kailangan mong i-download to function o to baguhin yung interface nung relo mismo. So may 4 buttons din siya. So swipe right to makita yung mga activities. So delete natin yan dahil update lang yan, no notification nga. So sa lower left, ayan yung mga makikita natin dyan na pwedeng gawin. So meron siyang workout. Sa workout, pwede mo i-customize, depende sa'yo. May outdoor running, walking, cycling, and so on so forth. May hiking din siya, climbing. So in general, panalo talaga kasi nga napakaganda, ang dami pwede mong i-record kung gusto mong makita yung facing mo sa lahat ng activities na ito. So aside from workout, meron din siyang history. So matatrack yung mga nagawa natin. So recently meron tayong ginawang short running lang, siguro around 1 hour lang tayo, kaya umabot lang ng 7.21. Nakabalik lang natin kasi sa running event. So may pwede rin maglakad, may walking akong ginawa dyan, and cycling. So ayan, recorded naman lahat. So kung gusto mo lang i-synchronize sa mga app kagaya ng Strava, Relive, pwede naman siya. So nasa may app mismo lang ng Amazfit to
to sync the third party na kung saan mo gusto siyang i-sync na activities app natin. Aside from that, meron tong mga heart rate, oxygen, stress level, sleep, and map. So sa map, meron lang kailangan i-download sa app para ma-identify yung map mo. May compass din siya. Kung mahilig ka mag-check ng compass, weather, music, may alarm din, calendar, and so on, so forth. So, ayan. In general, ayan siya. So, sa setting niya, merong emergency light. Pwede siyang gawing red, darken, and red emergency light. So, bukod dyan, meron din siyang ayan, Wi-Fi, Bluetooth, connectivity, date, and kung gusto mong nakasleep lang, sleep, mamamatay siya agad, hindi siya gagalaw sa sensor. So, ayan. So, sa relo itself, I explain briefly, and let's check the other inside of this. So, ayan. Ito yung box niya. Ito yung inclusion. Merong manual, charging port, and charging proper niya. So, sa manual, ito yung manual. Explain lang naman dyan yung mga kailangan gawin, kung paano gawin. So, okay siya. So, logo Amazfit Discover. Ayan. So, ito ang screw kung gusto mo magpalit. Pero may nakita kasi ako sa isang user ng ganito is nagpalit siya ng strap ng Amazfit niya. So, may variant tong nakita akong yellow, orange, and anong gusto mo. So, removable naman siya. Iba nga lang yung screw niya, screw type. For Amazfit lang talaga. Hindi siya normal screw na hexa screw or screwdriver siya. So, may cord. Ayan, may adapter. Additional adapter. Pag nabali yung dito, pwede mong palitan. So, yung isa is nilagay natin dito kasi ginamit na nga natin. So, ito yung charging niya. Ayan. Charger niya, connected lang dito sa pinaka 2 buttons. Pag ganyan mo, charging na, and magno-notif dito. Pag may Type-C ka, na charger port, yun na lang gagamitin mo. So, hindi siya kadali. In general, panalo. So, sa akin, okay na okay siya. So, pakita ko na lang yung mga picture at ibang pwedeng magawa dito in the next vlog kung sisipagin. So, that's it, mga kapepe. Amazfit T-Rex, para sa gustong bumili, worth it siya, panalo. Yun lang, salamat.